Ang Book of John. Sabi nga po natin, Book of John. Opo. Ito po, mga kapatid, ay sinulat po ni Apostol Juan na nagpapahayag o nagpapakilala sa ating Panginoong Jesus bilang walang hanggang salita ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Sa verse 1 pa lang, sinabi na po niya dito na sa pasimula pa rin naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa lamang. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. At ngayon po kasing umaga, ang pinaka-topic po natin dito ngayon ay Jesus Christ is the giver of life. Minsan pa nga po, basahin niyo po ng sabay-sabay. Jesus Christ is the giver of life. Amen. May tatlo po itong structure, apat na structure na makikita po natin dito po sa ating pag-aaralan, mga kapatid. Para po mas malinaw sa ating lahat, sabi po dyan sa unang structure, Jesus was at the temple in Jerusalem attending the feast of dedication. Alam niyo po ba kung bakit naroon ang ating Panginoong Hesus? Alam niyo po? Yun, buti hindi niyo pa alam. At ito po yung ipapaalam ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po yung panahon na ang ating Panginoon ay kaya pumunta sa Jerusalem, magkakaroon po ng renewal of dedication doon sa temple na pinagawa ni Haring Solomon. Alam niyo po kung bakit? Hello po, nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo po kung bakit umaten ang ating Panginoong Hesus? Una, para ma-attenan niya yung renewal of the temple na pinagawa ni Haring Solomon. Kasi ang temple na yon ay ginawang tindahan, bilihan, ng mga baka, mga tupa, meron pang mga namamalit ng salapi mismo doon sa harap ng temple. May mga nagbebenta, merong naniningil ng utang sa temple. At mayroong isang pumasok po doon na sinearch ko po, ang pangalan niya ay Antiochus Epiphanes. Na sa halip na sumamba, ang isinaboy sa loob ng templo ay sabaw na hindi po binanggit kung ano. Sa madalit sabi, nabalahura ang templo. Kaya si Jesus Christ umaten doon. Dahil kaya siya umaten, malapit na po niyang maranasan yung hirap para siya at ipako siya doon sa krus. Pagdating po doon sa verse 24 hanggang 26, yung structure of the text, sabi po diyan, Jesus testified that He is the true Messiah based on His miraculous works. Amen po ba, mga kapatid? Ang sabi po kasi diyan, kaya ang ating Panginoon ay nag-testify na, kaya ang Panginoon ay umaten doon sa lugar ng templo na yon, sa renewal ng dedication, ipinapakilala niya na ang sarili niya na siya ang totoong Messiah. At yun ay pinapatunayan sa verse 24 hanggang 26, na ang lahat ng katunayan na siya ang Messiah ay ayon sa lahat ng kanyang ginawa, ayon sa pangalan ng ating Ama na nagpapatotoo sa ating Panginoon.
kayo po ang nasa panahon na yon, maniniwala po ba kayo? Maniniwala po ba kayo na ang lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesus noong siya ay nabubuhay pa dito sa lupa ay ayon sa ipinapagawa sa kanya ng Amang nahandong sa langit? Amen po ba, mga kapatid? Ayun, maliwanag na. Buti na lang na handyan po kayo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Opo. Ang ginawa po nila sa pangalawang istruktura, ano po? Habang nahando si Jesus Christ, sabi po niya sa 24, ay pinaligiran ng mga Hudyo. Ito po kasi ay pista ng mga Hudyo. Ang ginawa ng mga Hudyo ay pinaligiran si Jesus Christ. At ang tanong, hanggang kailan mo kami pag-aanin-langanin? Amen? Hanggang kailan, how long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us. Tell us. Sumagot na nga ang Panginoon, ang lahat ng ginagawa ko ay yun na ang ipinapagawa ng Ama na nagpapatotoo sa lahat ng ginawa ko. Pero, merong pangyayari habang sila ay nag-uusap. Pagdating doon sa structure na number 3, ano po, Jesus declared the assurance of salvation to all who believe in Him. Kaya po sinasabi ng Panginoon na ako ang totoong Misaya. Ang iba ay hindi naniniwala. Tingnan mo katabi mo, naniniwala ba yan sa ating Panginoong Hesus? Amen po ba? Ang sabi po dyan sa pagdating ng 27, ano po? Verse 26 po na. Ayaw ninyong maniwala. Bakit ayaw nilang maniwala? Palagay nyo. Ayaw maniwala na si Jesus, yung ginagawa lahat ni Jesus Christ ay yung pagiging Diyos ng Amang Diyos. Bakit hindi sila naniniwala? Sabi po doon sa verse 26, kasi hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ayun na. Ayun na ang matindi rito. Tingnan mo ulit katabi mo. Amin po ba, mga kapatid? Yung palang hindi naniniwala na si Jesus Christ ang true Messiah, hindi tupa ng ating Panginoon. Tingnan po ang verse 27. Diyan po, i-declare na ng assurance of salvation to all who believe in Him. Ang sabi po sa verse 27, yung mga tupa ng ating Panginoon, ang sabi diyan una, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice. My sheep hear my voice. May nakita ko, sabi, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice. Hallelujah. Nagdududa tuloy ako sa inyo, ayaw sumagot agad. Hallelujah. Sorry po. Ano po, sabi diyan, my sheep hear my voice. Ang kanyang mga tupa nakikinig sa kanya. Ay, yung mga tinatawag nating umaten sa Bible study. Umaaten po ba? Tayo po ba lahat kayo dito nakikinig? This is the Word of God. Baka may nagsa-cellphone. Tutok po ba kayo lahat sa inyong pinapakinggan? Ang sabi po ng Panginoon, verse 27, my sheep hear my voice. At ang maganda, sabi dyan, I know them. Kilala ka.
kilala ka ng Diyos, kilala ako, kilala tayong lahat. Kung kilala tayo ng Panginoon, pinapakinggan mo ba ang tinig ng Diyos? Sino po ang excited na pumunta ngayong araw dito sa church? Sino ang excited every morning umattend ng prayer devotion? Ang sabi diyan, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Sumusunod po ba tayo? Ano yung sinusunod nyo? Salita ni Lord o sarili mo? Ano yung sinusunod natin? Tulad ngayon, kung araw ng samba, may darating, may sumulat sa'yo, may nag-chat sa'yo, darating ako ngayon, bibisita ko. Ang sabi ni Lord, my sheep, hear my voice. Ang araw ng linggo, itinalaga ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Sabi ko nga, kung lahat ng tao, sheep ng Lord, lahat ng church, puno. Nasaan na iba? Nasaan po ang iba? SM. Sa Sabungan. Yung birthday, hindi natin pwede ngayon kasi pinagdiriwang talaga yung kaarawan eh. Buhay yun yung binigay sa atin ng Lord. Amen. At ang sabi, kapag hindi ka sumusunod, ang sabi, hindi ka kabilang sa tupa ng ating Panginoon. Amen. And they follow me. Sabi dyan, and they follow me. Bago tayo sumunod, ilang tanggi ba tayo? Bago tayo sumunod, ilang ayaw mo? Adoy. Yung kapatid ko nga, sabi ko nga sa inyo, ate, kaya pala ang aking asawa ayaw gumaling-galing. Kasi, ang sabi ko, ang katwiran ko, ikaw na lang ang mag-Bible study, ikaw na lang ang humayo, ako mananahi. Kasi kulang to eh. Aba, yung nagba-Bible study, lagi may sakit. Dinala na ako sa ospital, wala namang makitang sakit. Ganon din yung anak, si Ate Pingping. Dahil bakit? Nagre-refuse. Ayaw tanggapin yung ipinapagawa ng Diyos. Nadidinig ang tinig, pero hindi sinusunod. Noon sabihin ko daw sa kanila na, baka meron kayong kasalanan sa Diyos. Baka meron kayong hindi ginagawa para sa Lord. That time, nadinig ng kapatid ko, maliwanag na maliwanag sa kanyang tenga, anak din kita, hindi lang yung asawa mo. At inyong maganda, pag marunong kang makinig, susunod ka na, binitawan ng pananahi. Sumunod. Nawala ang sakit. Hallelujah. Hallelujah. Dineklara na po dito ng ating Panginoon yung assurance ng kaligtasan to those who believe. Who believe? Amen po ba mga kapatid? Maya, bigyan pa natin uli ng diin yan, who believe na yan. Amen po ba mga kapatid? Pagdating sa verse 30, kaya sinabi ng Panginoon na dinideclare na niya ang assurance of salvation because sa verse 30, Jesus emphasized His what? His divinity by
proclaiming His what? Unification with the Father. Sabi niyan, I and the Father is what? Are one. Amen po ba mga kapatid? Iisa sila. One in unity, not one in person. Maliwanag po ba mga kapatid? Naniniwala po ba kayo na tayong lahat dito Trinitarian? Taas kamay. Gusto ko makita. Hallelujah. Yan, palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya dapat tayong maniwala. Ano po, 4 yung istruktura na yan na malinaw na ipinakita po na dito sa ating pag-aaralan. Ano po? Na sigurado ang kaligtasan mo dahil nananampalataya ka at naniniwala ka sa ating Panginoon. Amin po ba? Gusto niyo na po bang malaman kung ano po yung outline natin ngayon? Nagpaliwanag pa lang po ako ng konti. Number 1, makikita po natin dyan. Ang tema po natin, Jesus Christ is the giver of life. Why He is the giver of life? 1, sabi po dyan, Jesus Christ is the true Messiah. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Jesus Christ is the true Messiah. Yes, amen. But in verse 25, sabi po dyan, Jesus answered them, I told you, but you do not believe. The words that I do in my Father's name bear witness about me. By what? By performing miracles, signs, and wonders. Ano-ano po, alam nyo, na ginawang miracle ng ating Panginoon? Yung water naging wine. Ano pa? Ano po? Yung patay, nabuhay. Ano pa? Nagpalayas ang demonyo. Ano pa? Nagsalita ang pipi. Ano pa? Gusto ko madinig. Gusto ko madinig sa mga tupa ng Lord. Gusto ko madinig. Ano yun? Lumakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Hallelujah. Ipinapakita po dito mga kapatid. Hallelujah. Na nag-perform na ang Panginoon ng mga miracles, signs, and wonders. Nagpakain ng gano'ng kadami? Ilan yung pinakain? Ilan yung ibibigay na pagkain? Kung tutuusin, wala pa 10 tao bibigyan nun, di po ba? Pero naghimala. Talagang makapangyarihan ng ating Panginoon. Yung 5,000, napakain yung ilang tinapay? 5. At ilang isda? 2. Ay, hallelujah. Parang hindi kayo namamangha. Gusto ko pagka gano'n kung mapalakpak tayo sa Panginoon. Na-accept natin yung power, yung miracle na ginawa ng ating Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, humarap lang kayo sa salamin. Miracle na kayo ni Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Maraming ginagawang himala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Ako, nahimalaan din ako sa sarili ko. Ba't ako nakakaharap sa inyong tabi ngayon, sa inyong harapan? Isang mananahamak na mananahi, hindi nakatapos ng pag-aaral. Sabi ko, Lord, it's so amazing. Dinadala mo ako sa iba't ibang lugar para ihayag ang salita mo. Parang na-amaze na ako.
Yung parang napaka-imposible, nagagawa ni Lord is so amazing. Lagi ko po sinasabi, yung kapatid ko na yan, amazed na amazed ako sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. 33 taong hiwalay sa totoong asawa, nag-asawa ng marami, nagkabalikan ngayon. Nagkabalikan sila. At ayaw maghiwalay. Araw-gabi nasa cellphone. Magka-video call. Ano ang himalang ginawa ng Diyos doon? Yung pagpapatawad na napakahirap ipagpatawad. Parang ang sarap managa. Tapos nung kausapin, wala na silang pinag-usapan about sa nakaraan. Dahil bakit? Nirestore sila ng ating Panginoon. Ibang klase ang restoration mula sa Lord. Kahima-himala. Magulat kayo, isang araw, may bago na yung sasakyan. Hallelujah. At kaya yan ay diyan tumabi sa church. Pagdating ng asawa from Australia, diyan sila titira. May bahay sila sa Bukawi. 4 na palapag. Hindi sila doon uuwi. Kasi maraming hadlang sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi ko sa mga sister ko, Huy! Grabe na nangyayari. Bakit ate? Parang hindi nakapanipaniwala ah. Yung kapatid natin, na sukdulan, nuknukan. Matapang po yan. Pero ngayon, tingnan niyo naman. Ano po? Oh. Ako din po nagugulat eh. Ako din. Lagi yan natin ngayon. Meron, ate, good morning ate. Dati pag nagsalita ako sa... Hindi naniniwala. At ang gusto niya paniwalaan ko, yung mga sinasabi niya. Ang gusto niya, umayon ako, kilalanin ko na siya, na ganun yung buhay niya. No! And thank you, Lord. Nung siya'y bumalik sa Panginoon, sa tahanan namin siya unang pumunta. Doon sa atin niyang galit na galit sa kanya kasi mali ang ginagawa. Himala eh. Himala talaga, nahihimalaan ako doon. Alam niya galit ako sa kanya. Alam niya inis-inis ako sa kanya, pero umuwi. Tapos, nung magkita kami, parang walang nangyari. Parang, wala akong maramdaman na kinaiinis. Alam niyo po ba yun? Napakahirap sabihin kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin kapatid. Napakahirap ipaliwanag. Wala ka natutuntunin, wala ka nang sasabihin. Magsisimula uli sa simula. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Amazing! Pangalawa po, basahin nga po natin sabay-sabay. Sino naniniwala? Amen! Praise the Lord! Uy! Malakas na yung amen nyo, ha? Jesus Christ is the good shepherd. Sabi diyan sa verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. At ang maganda dito sa verse 28, I give them eternal life.
Hallelujah. Sabi doon, dahil siya ang good shepherd, sabi doon, bakit siya good shepherd? I give them, ano? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kung ang buhay natin dito sa mundo ay napakagulo, maniwala ka, makinig ka, sundin mo lang, sumunod ka sa Panginoon. Para yung buhay na nahirapan dito sa lupa, pagdating doon sa kalangitan, sa presence ng, sa tahanan ng Panginoon, ano ibibigay niya? Ano ibibigay niya? Eternal life. At ang isang good news, bakit siya a good shepherd? Ang sabi po doon, and they will never perish, and no one will snatch them off my hands. Kapatid, napakabuti ni Lord. Biruin mo, wala nang makakaagaw sa iyo. O hanggang ngayon, nag-aalinlangan kayo. Sino po ang duda sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon? Ang sabi diyan, promise yan ng Lord, no one will snatch them out of my hands. Kaya kahit anong mga pangyayari, sitwasyon, pangit na nangyayari sa pamilya, sa church, sa gobyerno, sabi ng Lord, no one will snatch them out of my hands. Si Bryce, pinagpipray ko yan eh. Alam niyo po ba ano pinagpipray ko? Makatulad siya ni Zacchaeus. Ibinalik ang lahat ng nanakaw niya, ibinalik ang lahat ng kinuha niya sa mga tao. Ilang percent? Hindi lang isa eh. Ilan? 4 na beses. At ang sabi doon, sabi ng Lord, Zacchaeus, dumating sa tahanan mo ang kaligtasan. At yun yung napaka-importante. Amen. Kahit ano, ang pinakamalaki mong nagawang kasalanan, kahit malaki pa sa'yo, kahit i-broadcast ka pa sa television, nationwide, kaya kang patawarin ng Panginoon kapag sumunod ka. Pinakinggan mo ang salita ng Diyos, sundin mo ito. Hallelujah. Hallelujah. He knows His own sheep. Amen? Kilala ng Diyos kung sino ang kanyang mga tupa. Ako, tupa ako ni Lord. Ikaw. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Kapatid, manatili ka sa Panginoon. Bibigyan kanya ng eternal life. Amen. Bibigyan kanya ng eternal na security. Yung security. Yung pagbabantay ng Panginoon kahit saan ka magpunta. Babantayan ka, iingatan ka, sasamahan ka. Hindi lang gano'n, pagpapalain ka pa. Hallelujah. Hallelujah. Bakit? Because the Father is united with Him. Amen po ba? Ang Ama na sumasama at kaisa ng ating Panginoong Hesus is greater than forces of men. Kahit magsama-sama pa mga kapogian ng mga katatayan, isang katerbe yan, 1,000 yan, 1,000,000 yan, walang makahihigit sa kapangyarihan ng Diyos Ama.
Walang makahihigit kaysa sa mga angels. Amen po ba, mga kapatid? Walang makahigit kahit sang katutak pang mga demonyo yan. Kahit sang katutak pang mga evil spirits yan, may kayang gawin ang ating Panginoon. Sapagkat higit sa lahat ng pangalan, greater than greater than greater ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Walang makakaagaw sa iyo. Amen po ba? Parang ang sarap pagmasdan yung mukha ko sa salamin. Sabihin ko, galing mo talaga, Lord. Kahit pala ano mangyari, sitwasyon sa buhay, hindi pala ako maaagaw sa kapangyarihan mo, sa mga kami mo. Ano ang response natin? Ano ang susunod? Follow. Sumunod tayo. Walang tinitingnan na edad ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Ako po, 66 na sa January. Hallelujah. Walang pinipiling edad ang ating Panginoon. Nakarating pa nga po ako ng Palayan City. And I enjoy it. Nag-enjoy ako. Kahit malayo. Kahit yung daan, lubak-lubak na yan. Hilo-hilo. Sige lang. Bakit? Nasusunod mo, natutupad mo, yung talagang ipinapagawa sa atin ni Lord. Di ba? Great Commission. Go to all nations and teach them to obey. Ipangaral ang aking mga salita sa lahat ng dako. Amin po ba, mga kapatid? Sumunod ka. Ang pagsunod, hindi magpipreach lang. Ang pagsunod, hindi dito lang sa church. Kahit kayo nasa trabaho, kahit kayo ay nasaan, may kayang gawin ang ating Panginoon. Bakit ko po yung sinasabi? Para huwag kayong ma-snatch. Amen po ba? Manatili tayo sa iisip, kahit nagtatrabaho, kahit natutulog. Ako nga po, matutulog na lang eh. Ay, Lord, ano nga po ipapakanta ko? Lord, ano nga ba yun? Papikit na ako, hindi pa ako makatulog. Kasi merong gustong ibigay sa akin. At ibinigay naman ni Lord mamaya. Aawitin natin yun sa Panginoon. Amin po mga kapatid. And number 3. Sabi po dyan. Sabay-sabay nga po ulit. Sino naniniwala? Kasi yung iba, ang sabi, si Kristo ay tao lang. May laman, may buto. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kaya paniwala nila, is tao lang si Kristo. Alam niyo po ba? Balik ko lang ng konti. Nung sabi ng Panginoon, inalis na lahat, di ba? Inalis na lahat na nasa temple. Inalis na lahat, sinira niya. Sabi, alisin niyo lahat yan. Papalitan ko yan. Sa loob lang ng 3 araw. Sabi ng mga Hudyo, oy, grabe ka, paano nga kaming maniniwala sa iyo? 46 years namin itinayo yung templo na yan, tapos sasabihin mo, 3 araw lang. Ano ibig sabihin ng 3 araw? Siya ay namatay within 3 days. Pagkatapos, muling, kailan? Noong? Hallelujah. Hallelujah. 46 years. Katumbas ng 3 araw. Kasi muli siyang nabuhay patotoo na Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Amen.
Ano ang patunay? He is united with the Father. Kung ano yung pinapagawa ng Ama, yun lang naman ang ginawa niya. O sige, anak, pumunta ka doon. Kung kinakailangan ipako ka sa krus, mapapako ka dyan. Dahil lang sa mga anak ko, dahil lang sa creation ko. Tinanggap eh. Sino po dito pag nagmumuni-muni at naalala mo na ang lahat ng ginawa mong kasalanan tinubos ni Kristo? Ano nararamdaman niyo? Ako naiiyak eh. Sa totoo lang, hanggang ngayon. Kanina sabi, crucified, laid behind the stone. Mataas yata masyado. You live to die and rejected. Bili mo, nireject siya ng lahat ng tao para lang matubos, para lang tayong maging malinis sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Tapos, ikaw na narito, ano po, minsan, andito ka na, di ka pa nakikinig. Nakikinig ka nga, hindi mo naman ginagawa. Pinapakita mo lang every Sunday, andito ako, every Sunday, ganito ako, every Sunday, ganito ako. Sayang naman yung damit ko. Biruin mo, ang Panginoon ibibigay sa iyo eternal life. Ang Panginoon, pinoprotektahan ka dito para makarating ka doon sa eternal life. Tapos, parang wala lang. Kapatid, Jesus is God. Jesus is the giver of life. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah! Pinoprotektahan tayo ng Lord. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Dahil ang Ama at siya ay iisa. Hallelujah! Hallelujah! What is the theology of the text? Sabi po diyan, Jesus Christ is the true Messiah and God. Palakpakan nga po natin si Lord. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo ni sa katabi mo, sigurado ka na kapatid. Hindi nawawala ng kabulunghan ang pagpunta mo dito. Maaaring may nagdududa pa. Pero kapatid, darating yung panahon. Ipapaunawa yan sa atin ng Panginoon. Amen. Dahil nais ng Diyos, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sabay nga po natin basahin. Jesus Christ, the giver of eternal life. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus sapat na. Ano ang kailangan mong gawin? Ano ang kailangan mong gawin? Listen. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Be hearers. Ano po? Sabi diyan, you must listen. And, okay. Hindi pa po yan. You must listen and be not hearers only. Amen po ba? You must hear His voice and be not hearers only, but doers of His word. Amen.
Dapat, yung pinapakinggan mo, ipinamumuhay mo. Dahil ang sabi sa James chapter 1, verse 22, ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nila ito pinamumuhay, dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Amen. Sabihin niyo po, hindi ako nadadaya. Ako ay nakikinig at isinasagawa ko, isinasakatuparan ko, ipinamumuhay ko ang salita ng Panginoon. Amen. Meron daw po kasing tao, halimbawa salamin to. Pagtalikod ko, nakalimutan ko na itsura ko. Parang nakinig ka, tapos nung lumabas ka sa church, yan ang topic. Ano nga ba yun? Ano nga ba? Sister, ano nga yung topic kanina? Ano yung verse natin kanina? Anong book? Anong book? Anong chapter? Verse ano? Wow, palakpakan natin sila. Hallelujah! 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 Amen! Tayo po dapat ay nakikinig. Ano po? Nakikinig. Pangalawa, kailangan natin gawin mga kapatid, we must believe. Sabi nga po natin, believe. Dapat maniwala ka ng kumpleto. Sabi mo sa katabi mo, kumpleto. Hanggang sa wakas ng iyong buhay. Amen. Kahit may problema at wala kang pera, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. Amen po ba? Ba't yung iba, pag may problema, ayaw magpunta sa church? Pag yung iba may problema, ayaw umattend ng Bible study? Amen po ba mga kapatid? Sabi ni Lord, John chapter 6, verse 47, truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Maniwala ka, kapatid, na kaya kang bigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. And ano yung pangatlo? We must follow Jesus Christ. Not only from the beginning, not only at the beginning of your Christian's experience. Amen. Kasi yung mga bago, mga masisigasig, maiinit. Gusto ko Bible study. Yes, opo. Ay, may Bible study. Oh, sige. Eh, dumating ang malaking pagsubok. Kamukha ni Job. In one day, nalimas lahat. Ano wala sa inyo? Nagpatuloy ba tayo? Si Job, kahit anong mangyari, ang natira yung asawang lagi pa siyang sinisita. Nagpatuloy dahil kilala niya ang Diyos. Amen. Sabi ni Lord, nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikinig sa akin at sila'y sumusunod sa akin. Amen. Hindi lang itong araw nito, kundi sa bawat araw ng ating mga buhay. Bakit hindi makakawala? Bakit hindi maaagaw sa kanyang mga kamay? Because they believe. They hear His voice. And they follow Christ. Amen. Amen po ba? Sabihin nga po natin yan, listen. Believe. And follow Jesus Christ. Amen. Is Jesus Christ is enough for you? Enough? Enough?
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.